Magandang araw sa ating lahat. Nandito muli tayo sa Kasarapan, kabutihan ng kabuti. Praise God kasi season 2 na tayo ngayon. Magandang araw po muli sa ating mga ka-KKK. Tayo po ay naririto na naman sa panibagong episode ng Season 2 ng ating KKK na Kasarapan, Kabutihan ng Kabuti. Ayan, maligayang panonood po sa ating lahat. Ngayon po, ang atin pong episode ngayon ay may kinalaman sa ginataang laing with oyster mushroom. Ayan, masarap na kainin yan. Yung bang mga ginataan madali yang masira? Oo. Pero pag linagyan mo kasi siya ng suka, hindi. Hindi Oo, masarap. kaya laging dapat lalagyan ng suka. Pagka nag-camping ka, pwede yun. Oo. Para pang paano rin ng tamis. Di ba matamis yung gata? Gata. Para maano rin lang. Mabalanse. I see. So, pwede nating dalhin sa camping ito, no? Oo. Kailangan tong pang, energy din yung laing, no? Paggawa ng mga iba-ibang activities doon sa ating mga lugar, di ba? Oo. Pero bago yan, tayo muna ay magtingin na ating verse. Okay. Mababasa natin sa Psalm 86:7. When I am in distress, I call to you because you answer me. God's hear you. Ayun ang talagang pinakamaganda. Ang Panginoon talaga nakikinig sa atin, no? Minsan, ang akala natin hindi tayo napakikinggan, no? Wag nating intayin kaagad yung mga sagot kasi ang pananampalataya, hindi yan nakatutok doon sa sagot kaagad ng Panginoon. Pero yan ay yung pagtitiwala mo na siya ang bahala sa iyo. Pinakinggan ka niya at sasagot siya sa atin sa paraang alam niya. So, ang mahalaga lang, tandaan natin na nakikinig siya sa atin at tutulungan niya tayo. Okay. At dahil dyan, pinakinggan na tayo ng ating Panginoon. Tayo ngayon ay bumalik doon sa ating Ginataang laing. Anong benefit ng laing? Okay, ang benefit ng laing ay nakakapayat daw to. Nakakapayat? Bakit naman nakakapayat? Kasi low calorie siya, ate. So it aids in weight loss, no? Tapos alam mo ba na nakakatulong din tong bababain yung cholesterol natin. At bukod doon, nakakatulong din sa blood pressure. So maganda pala yung laing, ginataang laing with oyster mushroom. Kaya, huwag kayong aalis. Kami babalik at dito nyo makikita yung masarap na pagluto ng laing. Our Father in heaven, geheiligt werde dein Name. 나라의 임하옵시며 нехай буде воля Твоя, dinhi sa yuta, maingon man sa langit. Danos hoy nuestro pan de cada día. எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. não nos deixes cair em tentação, 救我们脱离凶恶。 Căci a ta este împărăția, Nekutushende wenyu, nesimba, nekubwinya, nekusingaperi. Amin. 아멘. 아멘. Amin. Amen. 아멘. Amen. Amin. 아멘. Amen. Almonds are one of the most popular nuts in the world. It is healthful, delicious, and versatile. It is mixed in many delicacies and dishes. Originally from Syria and Palestine, almonds had been used since the Bible times. The Hebrew word for almond, shakid, means watchful and is used to represent God's watchfulness over his people. The almond tree is mentioned several times in the Bible and is one of Judaism's most important symbols, the menorah. God used the branch of the almond tree to tell he watches over his servants. We are assured that he is always with us. Nothing is hidden from him, even our sins. The best thing is,
God always forgives, and His love for us remains forever. Welcome back po tayo rito sa Kasarapan, Kabutihan ng Kabute. Ayan. At kagaya ng sinabi natin, ay magluluto tayo ng laing with mushroom. Oyster mushroom. Ayan. Alam nyo, itong laing, di ba to? Ang laing ay dahon ng gabi. Ayan. Ayan, dahon ng gabi po ito. Ito ay tinuyo, tinuyo, ayan. Kilala po itong lutuin ng mga taga Bicol, ayan. Yung mga may gata, ayan. At masarap na masarap po ito. Ano ba ang ingredients natin dito sa ginataang laing with mushroom? Siyempre, yung sinabi mo, laing, sunod yung mushroom, may bawang, sibuyas, siyempre yung luya. At paminta, salt, at saka mushroom powder, at saka yung siling haba. Okay. Sarap po yan, ha? Pero mapansin natin, tuyo ito. Di ba yung ibang laing, hindi sila tuyo, no? Fresh. Tapos, ang una natin gawin muna, bago tayo magtsikahan na itong mantika. Kasi matagal siyang maano eh. Okay. Sige. Okay. Luto muna tayo. Paano lalutuin? Mantika. Mantika. And then? Tapos, luya. Yan, luya. Anong sabi mo dito? Luya, sige. Ang sabi ko, ano ba ito? Fresh o tuyo ang pwede mong gawin para sa laing? Pwede naman na fresh. Pwede ring tuyo. Kaso ang advantage ng tuyo, hindi siya na yung makate. Yung pala yung sinasabi nila minsan na yung fresh, ang gabi, baka makatiyan yun. Kasi yung fresh kasi, kailangan mo talagang hugasan yun. Aanuhan mo, ibababad mo muna siya sa asin. Tapos hugasan, para mawala yung katiba niya. So ang ibig sabihin, pagkatuyo, mas safe ka dito. Mas safe ka na dyan. Ito nabibili na to sa... Sa palengke, meron na yan. Alam niyo, yung mga tagapanood natin, ito yung mga iniisip ko dati na mga komplikadong luto. Laing, ganyan. Parang special yan dapat. Ayun pala, parang nakita ko pa lang sa ingredients, parang simple lang naman. Simple lang. O sige, pagkatapos... Sunod nun, lalagyan natin ng bawang. So, luya, bawang, and sibuyas. Yan. And then, halo-halo. Tapos lagyan natin ng paminta. At saka powder. At saka asin. Ayan, no? Nakakuha tayo ng technique kay Chef Desa, no? Ayan. Tapos pagkatapos niyan, lalagay na natin to. Kasi hindi mo na siya pwede yung pangalawang gata. Alam mo yung pangalawang gata ko, hindi ko talaga ma-distinguish eh. Saka natin yan ilagay. So ang ngayon, ang una yung gata. Oo, kasi gawa dry siya. Kung fresh siya, pwede mo siya na, yun ang igigisa talaga. Dahil siya dry. Dry, yun munang ano. Okay. Hindi ba yan lalagyan ng tubig? Lalagyan natin ng konting tubig lang. Kailangan ng konting tubig para bumalik. Muling ibalik ang tubig kasi sa magiging laing. ano na siya eh. Yung laing, dahil nga dry siya. Ayan. Magiging okay na ulit siya mamaya. Okay Para siya naging fresh na. Fresh na ulit. Dahil gawa ng may water. May tubig na. Okay. Ang laing, yung dahon na yan ay, alam ba natin na yan ay nakaka-reduce ng cholesterol? Oo, kasi lahat naman ng wala namang cholesterol lahat ng di ba? Lahat ng gulay walang cholesterol, actually. Kasi yan ay galing sa mga hayop ang cholesterol. So, yung mga karne-karne, silang may cholesterol. Lahat ng gulay walang cholesterol. Pero ang gabi, ang maganda sa kanya, hindi lang siya walang cholesterol, nagre-reduce ng cholesterol. Kasi actually, tayo, yung mga katawan po natin, tayo mismo nagpo-produce na ng cholesterol sa sarili natin. Kasi hindi na natin kailangan Hindi natin kailangan ng animal na input kasi meron na tayong sarili. Kaya mas maigi talaga ang gulay. Kaya kapag naggulay ka, kung nagkarne ka, bababa na. Tutulungan niya. Kapag naggulay ka, mas tutulong na mapababa ang cholesterol. Ayan. So, ang gabi ngayon, nilagyan natin ng tubig, nilagyan natin ng pangalawang gata, at
pinapasama-sama muna Oo, natin. sama-sama natin. Tapos, Para 5 minutes lang siya nakaganyan. Ayan. Itatakluban, tapos hayaan lang siya. Okay, so sige. So gabi, no? Gabi siya. Gabi. Ano bang mga activities sa gabi? Pagka nagpunta tayo sa Dahil camping. gabi. Oo. Dahil gabi tayo ngayon, sa gabi na tayo. Oo. Ang activity sa gabi, pwede yung, dahil malaki yung ating bonfire dyan, pwede silang s'mores. Yun ako. Dessert. Parang bawal yan sa mga bitchin. Dari yung ano ba tawag dito? Pwede silang mag-ihaw-ihaw doon. Oo. Pwede rin naman sila yung mais. Mais na inihaw. Ay, masarap yung mais na sa mga bata kasi o kaya kamote. O saging, no? Oo, Pwede rin. pwede. Sa mga bata, gusto nila yung mga malos-malos. Okay. Kaya sinabi mo, s'mores, lalagyan ng tinapay na. So, yun ang mga ilang activities. Habang nagkukwentuhan. Sa ilalim ng stars. Ayos yun, ha? Oo. At saka, ang maganda kasi dito, kapag ka nasa probinsya ka, yun yung pinag-uusapan na stars, makikita mo pa yung mga iba't ibang constellation, no? Oo. Nakakapag-banding kayo. Oo. Saka nalalaman ng bata kung anong constellation yun. Di ba sa pag nagma-master guide tayo, sa Pathfinder, kailangan alam mo yung mga constellation. Lalo na yung Orion. Oo. Dyan daw yung pintuan. So, maganda talaga na nakikita mo yung mga stars. Mahirap mong makita yung pag sa Manila kasi madilim na, wala na, mausok ba? Smog ang tawag doon. Pero dito, at least, kita talaga. Tapos meron pa tayong viewing deck doon. May viewing deck doon. Na magandang gusto mong makita yung moon, makikita mo. Ayan, tapos kwentuhan, under the stars. Tapos pwede ka pang mag-lecture ng constellation. Tapos pwedeng may hot choco. Kwentuhan ng mga ano bang nangyari noon? Ayan. Ano ang kakaibahan noon at ngayon? Kasi parang lagi naman tayo nag-gadget para kapag nagka-camping ka. Hindi ka dapat wala mo ng mga gadget. Tama. Gagamitin mo na lang yung phone mo pang picture. Para maingayo. So, ilang minutes yan actually yung... Mga 5 kasi pag nakita niyo po, palambutin siya. Parang umano na siya, lumaki na yung dahon. Nagkatubig na siya. Ayan, hydrate Alam mo na yung amoy no? Oo, amoy yan. May dahon. Usually sa Bicol, nilalagyan nila yan ng isda no? Oo, yung parang pangat. Pampalasa, Parang pangat ang ginagawa nila. Nilalagyan nila ng tinapa o kung ano man yung kanilang laing. Tapos lagyan na natin yung mushroom para. Pero yung sa atin, ang ilalagay natin ay mushroom. Oo. Actually, yung iba na gusto pa rin na may fishy taste, pwede mo siyang lagyan again ng seaweeds, crushed seaweeds na fried crushed seaweeds. Pero yan, lagyan muna natin ng mushroom. Yan yung pangpalasa natin. Ayan. Nako, tatakluban ulit natin para bumalik ang kanyang katubigan sa sarili niya. So, habang hinihintay natin yan, bukod sa nakakapagpabata pala yan ng nakakapagpababa ng kolesterol, nakakatulong din yan sa pagbaba ng pagpapalakas ng ating immune system, ang gabi. Ayan. Maganda rin ito. May protein din yan. May protein din ang dahon, di ba? Meron din yung portion na protein. So, napaka-ganda at versatile nitong ating gabi. Ayan. Yung iba nga, naglalagay pa sila ng mismong bunga nung hindi lang yung dahon, no? Nilalagyan nila ng Oo. Kaya kailangan tatanggalin mo talaga ng maigi para, again, hindi makate. Malapit na siyang madry. Kaya dadagdagan natin siya ng Dadagdagan pa ulit natin ng? Kasi matagal talaga siyang... Kasi kailangan natin bumalik siya yung pagkadahon niya. Dapat bumalik yung pagkadahon niya, no? Oo. Masarap yan. Okay. So, kailangan natin siyang palambutin ng dahon. So, ang susi pala dyan sa ginataang gabi, again, yung sangkot siya mo ng bawang, sibuyas, luya, tapos yung gata. Ayan, nalagyan mo siya ng mushroom para yun yung parang pinakakarne o isda mo. Tapos, lagyan pa rin siya ng asin at saka ng mushroom powder.
Ganon din ang paminta. Paminta ba yan? Paminta. Ayan. Ayan. Pagka bumalik na, ano nang gagawin pagka bumalik na yung... Saka natin nilalagay. Saka ilalagay gata, ito. oo. Gata. Hindi mo na ngayon. Hindi pa, kasi Hindi pa siya luto. medyo ano pa siya eh. Paano mo malalaman na luto na siya, Desa? Medyo parang ano na siya, lanta na. Lanta na. Ito Oo. naman yung okay lang lantahin Oo. na itsura, no? Kasi kailangan malambot-lambot siya. Kailangan malambot. Yung parang natutunaw sa dila mo yung ano, no? Hindi yung lumalaban pa yung dahon, no? Oo. Oo, tama. So, ganun pala ang gabi. Ayan, ayan. Na masarap dyan yung may bunga nga. Oo nga, yung merong bunga na ilalagay. Yung puti, no? Pero tatanggalin mong maigi yung labas kasi makati yun eh. Oo. Oo. Pero yun, pag nilagay mo yung bunga, saan mo siya nilalagay? Sa simula din? Kasi parang malambot din siya. Parang kalabasa, no? Oo. Ang maganda lang sa fresh, madali lang siya lutuin. Dahil nga, fresh na siya. Ito kasi talagang kailangan mo siya ibalik kailangan sa mo pa siyang ibalik sa may tubig yun, na palalambutin forma. mo na lang Tapos siya. saka mo palalambutin. Pero yung fresh, ganun na. Ganun na. As is na palalambutin kagad. mo na lang siya. Ang danger lang nung ganun ay... Kailangan marunong ka kasi makate. Oo, kasi makate. Marunong ka sa paghuhugas. Oo, nako. Baka mamaya naghugas kayo, itong ano mo, makate na, no? So, kailangan At saka yung pag nailuto mo, makate, may ay, mahirap yun, mahirap. So, dapat ingat ka din, no? Pero masarap ang gabi. Naalala ko yung mga Bicolano na gumagawa niya, talagang expertise nila, nilalagyan pa nilang maanghang-anghang. Oo, na, sili. Ako, medyo mahina ako sa maanghang, eh. Pero, tapos meron nga silang ginagawa yung sinasabi mo kanina, yung pangat. Oo, yung pangat. parang bilog na siya. Ay, yung square lang square siya. na siya. Masarap din yun. Oo, masarap din yun. Tsaka, mahal yun ba? Per Oo, ganun. per ano yan, Per square. Oo. Square. Naka ano yun sa dahon, di ba? Oo. Pero yung prinsipyo niya ganito din. Yung parang ginataan na dahon. Oo, may gata. Oo. May gata nga rin pala yun. Parang ang ano lang siya. Style niya ng pangat na isda. Oo. So, imbis na... Medyo lantang-lanta na siya, no? Oo, pinalalambot na lang natin. Konti na lang siya. Paano mo naman malalaman na malambot na siya? Ay, nagtatanggal na siya. Ayan. Okay. So, medyo malapit-lapit na. Itatabi ko na tong para may give chance to others. So, yan, pwede mo siyang gawin sa camping. Pwede mo rin siyang gawin sa bahay. O kaya pagkakahitandaan, minsan yung mga balikbayan, yun ang hinahanap-hanap eh. Sa balikbayan nga, lagi nagpapadala ng dry na ganyan, di ba? Dahil wala doon. No? Kasi wala doon sa ibang bansa. So, mahalaga rin palang matutunan natin itong luto na ito. Bukod sa masustansya siya, actually lahat ng ano niya nandyan din eh, no? Pero may pang-energy na siya dahil doon sa gata, may protein na din siya, may minerals na rin siya. So, okay na okay siya. At agit sa lahat, nakakapagpababa ng cholesterol. Pero sabi nga, lahat ng sobra ay masama din. So, sakto-sakto lang. Bagamat masarap to, maraming gata. Oo, syempre. Ayan, dahil dyan, lalagay na na. Ayan, okay na. Tatlong ano na lang, minuto na lang. Ending na tayo. Alright, so malapit na tayong magtikiman. Hintay lang po tayo, no? Tapos lagay na natin. Lalagay na natin ngayon yung... Gata. Ayan. Lahatin na natin kasi marami siya. Madami yung gata. Ayan. Alright. Lalagyan ulit natin itong mga pangpalasa. Lagyan natin siya. Ayan. Again, yung mga mushroom powder na nilalagay natin, maganda po yung piliin natin yung ano, yung normal, ano? Hindi ibig sabihin, yung wala nang lalagyan pa ng MSG. Yung natural lang na mushroom lang talaga. Ayan. Alright. Hintay na lang natin siya. Hintay na lang natin maluto. Ayan. Luto, tapos lalagyan. Okay. Lalabas na natin yung ating tikiman. Tayo ay sisimula na rin tayong mag... Ayan.
So, habang hinihintay natin, dun sa ating mga tagapanood, no? Masarap po itong ating ginagawang ginataang laing, no? Para dun sa mga newbies o mga bago lang na nagluluto, maigi po na alam natin itong basic na luto, Filipino dish na ito. Vegetarian po ito, no? Laing with mushroom. Para malinamnam. Ayan. Oh. Tapos pwede mo rin siya lagyan ng ano? Pwede rin lagyan ng siling labuyo. Kung gusto siling mo labuyo kung gusto nyo po ng mas maanghang. Mga Bicolano medyo marami-rami silang dahil maglagay. ikaw hindi ka naman mahilig sa maanghang. Oo, kaya ako ka po fan yung titikim, kaya hindi na po hindi ka nalalagyan. Sa inyo na lang po lagyan ng sili, ha? Pero masarap po yan, masarap po yan. Ayan. Okay. Okay, so ngayon, syempre, kakaiba itong tikiman natin ito para malasahan ng maigi ang iyong mga ulam. Lagyan natin ng kaunting kanin. Kaunti lamang po para po hindi tayo sobrang lalaki. Ayan. Alright. So, ito, titikman natin. Bago natin ito tikman, syempre, mananalangin muna tayo, no? Okay. Tayo ay manalangin. Panginoon, nawa bindisyonan niyo ang pagkain aming kakainin. Nawa ito'y magpalakas sa amin at makapagbigay ng sigla ng katawan namin, Lord. Tulungan niyo po ang bawat isa na matutong magluto ng mga masusustansyang pagkain. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, nikiman na. Okay. Lagyan natin ng dahon. Sarap tong merong sili. Ay, ano tawag doon na yun? Sibuyas. Luya. 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 And of course, we shall taste. Laing na laing. Laing na laing. Parang nagustuhan mo, nakailang subo ka. Hindi, kasi bagay ng dahon lang. Dahon lang. Pang-ulam naman kasi siya. Tama yan, Desa. Hindi siya pampapa. Hindi siya talaga pampapak. Hindi po ito pampulutan, ito po yung pangkain. So, mga kasama, huwag po natin kakalimutan ang ating kasarapan, kabutihan ng kabuti. At babalik po tayo sa susunod. Huwag niyo kakalimutan. Abang-abangan po natin. Ito, paborito ko po talaga to. Vegetarian sinigang with mushroom. Ayan. So, gusto natin ng sinigang na sabaw, no? Tamang-tama, doon sa mga manananghalian, kakain nga po ay napakahalaga. So, kita-kita tayo. Hanggang sa muli. Bye-bye, mga ka-KKK. See you again.